Once na sinabihan na kayo ng ganito, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, na sinabihan kayo ng ganito ng mga lalaki, ay kailangan nyo na itong paniwalaan at saka panindigan. And then, umatras na kayo. Umatras kayo as hell talaga, utol. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is do this kapag sinabi niyang wala na siyang nararamdaman sa'yo para makita niya yung halaga mo. Okay? Well, ito mga utol, actually, marami ding sumasablay sa ganitong situation. No, once na sinasabihan na kayo ng mga partner ninyo na ayaw niya na sa inyo. Okay? Kasi karamihan yung nagiging automatic response ng tao once na sinasabihan tayo or sinasabihan kayo ng ganito ay nagtatanong kung bakit. Yes, like for example, inaayawan na kita. Okay, ayaw ko na sa'yo. Hindi ko na nararamdaman yung pagmamahal ko sa'yo. So ngayon, ang may isasagot mo sa akin is, bakit? Okay? Now which is, ito mga utol ha, nagbibigay kasi ito ng validation na ikaw ay humahangad ng explanation. Kahit sabihin pa natin na, kasi Kuya Kiko, deserve ko talaga na magkaroon or makarinig ng explanation na galing sa kanya. Pero ganun pa man mga utol, once kasi na nagtatanong ka kung bakit or naghahagilap ka ng validation, ay yung magiging kahahantungan nito pagdating sa taong umaayaw na sa'yo is mas lalo mo lang pinapalaki yung ulo niya. And then nagpapahiwatig ito na hindi mo kayang mabuhay kapag mawala siya. Na sobrang importante niya sa'yo. Na sobrang napakamahalagang tao hayong dating niya sa'yo. So dito nagpapahiwatig talaga na kahabol-habol siya. Na karapat-dapat siyang mahalin. Yes na, which is, ito yung tipo or siya yung tipo na tao na gusto mong mahalin pang habang buhay. Hana, yung tipo talaga na parang hindi ka na makakakita or hindi ka na makakahanap ng isang katulad niya or ng mas higit pa sa kanya. Nagtatanong ka eh. Eto mga utol, tignan nyo kung ano yung magiging epekto. Kasi malaki talaga yung impact once na may gagawin ka instead na magtanong ka ng bakit. Okay? So ito hindi na natin papatagalin pa. Wala ka nang ibang gagawin dito kundi wala ka talagang gagawin. Ito lang po yung tanging paraan na dapat mong gawin once na inaayawan ka na ng partner mo or kapag sinabihan ka na niya na wala na siyang nararamdaman sa'yo. Okay? Like for example, harap-harapan. In person kayo nag-usap na sinabihan ka na ayaw ko na, wala na akong nararamdaman sa'yo. Ito mga utol wala kang ibang gagawin dito kundi yumuko ka and then umalis ka sa harapan niya. Yes. No need na magtanong ka ng bakit. No need na humangad ka ng explanation. Kasi ito kung magtatanong ka ng bakit, para saan pa? Ayaw niya na nga sa'yo. Para maginhawaan ka? Para malaman mo rin na kung ano yung mga pagkukulang mo, kung ano yung mga pagkakamali mo. Kasi kung sasabihin niya sa'yo, kasi ganito ka, kasi ayaw ko ng ugali mo, alam mo utol mas lalo lang tatagal yung conversation ninyo. Na mauuwi lang din sa wala. Once na marinig mo kasi yung mga salita na yon na ayaw niya sa'yo dahil ganito ka, so ano yung magiging response mo din kundi mas lalo mo siyang sasagutin na, sige, gusto ko nga baguhin yung sarili ko, pasensya na, aayusin ko para sa'yo. So dito pa lang sa mga salita na ito ay mas lalo mo talagang pinapakita na sobrang halaga niya sa'yo.
or napakamahalagang tao niya. Na which is ito din yung magdudulot or magdadala sa kanya ng ikalalaki ng ulo niya. Na next time utol, kahit magkabalikan kayo, ay mas lalo ka lang mahihirapan or mas lalo ka lang niyang pahihirapan. So ito ngayon, kabaliktaran. Instead na magtatanong tayo ay wala kang dapat ibang gagawin dito, kundi tumalikod. Yes, malaki po yung impact nito utol. Na once na tumalikod ka nang wala nang patanong pa. Hana kahit ano. Bakit? Kailangan ko ng explanation, sagutin mo ako, no need na utol. Kasi kung tumalikod ka, nagpapahiwatig lang ito na strong na tao ka. Strong woman ka, strong personality ka. Strong na tao ka talaga utol. Which is, malaki din yung confidence mo sa iyong sarili. Confident ka utol, na kahit aayawan ka ng tao. Nagpapahiwatig lang ito ng maturity. Kung natatanggap mo yung mga bagay-bagay. Acceptance. Kung ayaw niya man sa'yo, edi wag. Kaysa pipilitin mo. Actually mga utol, yung nagpipilit, lalong-lalo na sa pagmamahalan, ay ito po ay napaka-immature na gawain. Gawain ng mga bata. Namimilit. Hindi kayang tanggapin kung ano yung kahahantungan. Hindi marunong umaksip. Yes po. So, ngayon ang tanong, what if Kuya Kiko kung magkalayo kami? Long distance relationship. And then nagkaaway kami, and then inayawan niya na ako. Wala na daw siyang nararamdaman sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Yes, ito mga utol pareho lang din ito. Sa personal na pag-uusap or harap-harapan kayo nag-uusap is wala kang ibang gagawin dito kundi huwag ka nang magtanong din. Huwag ka nang mag-reply. Huwag ka nang mag-response. Kundi ilayo mo na rin yung sarili mo sa kanya. Stop communicating utol. Huwag ka na makipagbatuhan pa ng salita sa kanya. Yung iba pa nga dyan is minumura mo yung tao. Alam mo ganito ka, pinagsilbihan kita, kung ano-ano pang panunumbat. Which is hindi lang din makakatulong utol. Mas lalo mo lang talagang pinakita sa kanya na deserve niyang mahalin or kahabol-habol talaga siya. Kasi pinaglalaban mo pa Again utol like I said na rin dati, bago mo gawin yung mga bagay-bagay na maghabol sa kanya, humingi ng explanation na kailangan pang ipagpatuloy yung relationship ninyo, ito lagi ninyong isipin. Deserve ba talaga ipaglaban yung ganitong tao? Yung ganitong lalaki? Yung ganitong babae? Yes, mapababae, mapalalaki Kasi again mga utol, lagi ninyo din isipin kung ano yung mangyayari sa inyo after 10 years or 5 years lang. Kasi sabihin natin na 5 years lang utol, sa tingin mo, hindi na kayo mag-aaway? Sa tingin mo, hindi ka na niya aayawan? Sa ngayon pa nga lang is inaayawan ka na. Wala na siyang nararamdaman sa'yo. Kailangan mo na lang itong tanggapin. Yes. Wala kang ibang gagawin utol kundi tanggapin. And then, tumalikod na sa kanya. After mong tumalikod utol huwag ka na talagang mag-message sa kanya. Once na sinabihan na kayo ng ganito, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, na sinabihan kayo ng ganito ng mga lalaki, ay kailangan nyo na itong paniwalaan at saka panindigan. And then, umatras na kayo. Umatras kayo as hell talaga utol. Kasi minsan nabibigla yung mga lalaki. After a month, yes, magbe-message ulit sa'yo, magpaparamdam. So ngayon kung ikaw, uto-uto ka, kahit inaayawan ka na, and then may isang message niya lang, niloloko ka na, or may iba na siyang kinakausap, may iba na siyang babae, and then sa isang suyo niya lang or isang message niya lang na pangangamusta, ay nagre-response ka na? No. Bigyan mo rin ng halaga yung sarili mo utol. That's why naisabi natin dito, kung anong dapat mong gawin once na sinabihan ka ng partner mo na ayaw niya na or wala na siyang nararamdaman sa iyo. At saka para makita niya rin yung halaga mo. That's the power. Pagiging pagtahimik mo utol or sa pag-atras mo. Yes po. Mas lalo kasing tataas
yung level ng attraction mo dito. Na mas lalo nga magiging attractive ka sa tao na yun. Kung saan inatrasan ka, or kung sino man ang umatras sa'yo, and then ikaw mismo ay umayaw na din, na hindi na humingi ng paliwanag, yes? Nagpapahiwatig ito utol na ikaw na tao ay mataas din yung respeto mo sa iyong sarili. Pinapahiwatig mo lang din na high value na tao ka. Okay? So yun po mga utol ang tanging paraan once na inaayawan na kayo ng tao or ng mga partner ninyo. Paniwalaan ninyo, and then, yes, kayo na yung mag-decide at saka panindigan nyo talaga. Umatras na rin kayo utol at saka huwag nang magbigay ng pag-aalinlangan pa. Okay? So yun po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. So sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung description box ng aking FB page na Payong ni Kiko. Yes, PMS na kilang mga utol, and then sa may mga katanungan dyan, just leave a comment na lang dyan sa ilalim, and then sasagutin po natin yan. Okay? So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi